So ating pong basahin ng sabay-sabay. So in verse number 33, Amen. Matthew 6:33. 33. Okay, kung nyo nakita, Amen. mga kids, Oy, hindi Do you- do you found your... okay, babasa rin sila. Amen. Matthew 6:33. Importante ang parola ng Dio. Okay, all together, begin. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So lahat po tayo yumuko panandali, tayo po'y manalangin, hilingin natin ang gabay ng banal na Espiritu. Dakilang Diyos, salamat po Ama na kami po ay muling makapag-aaral ng mga salita ng buhay na siyang magpapatatag at magpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. At nawa ang gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu ang siyang magbibigay kaunawaan, karunungan sa bawat isa na narito sa bahay-sambahan, Panginoon. Amen. At meron man pong gawa ang kaaway ay hawiin niyo po ng inyong makapangyarihang kamay at bigyan ng katagumpayan ang pangangaral ng inyong pong mga salita. At maging ang inyong abang alipin na gagamitin ay gamitin nyo lamang para sa inyong kaluwalhatian at kayo pong magpakahayag sa kalagitnaan habang ang inyong pong mga salita ay pinangangaral ng buong tapang sapagkat ito'y aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Alright, kids, young people, stay there, stay with us. So, dyan lang kayo. So, huwag magdidisturba. No? Lalo na ang matatanda. No? So, minsan, hindi lang mga bata ang nagdidisturba. No? Kasi ang matatanda. Tama po ba, mga adult? Amen. Ayan. Kita nyo? Talaga nagdidisturba kayo. Okay. So ngayong umaga ay pipilitin po nating matapos ng maaga. No? Siguro mga 30 minutes and 2 hours. Pwede na. Amen. Hindi naman siguro kayo nagmamadali. No? Hindi naman po. Okay. So ngayong umaga ay ating tatalakayin. Ang ating aralin ay iikot lamang sa talatang binasa. Napakaiksi. Subalit napaka makatotohanan ano po. So as Christians ay tayo iniligtas ng ating Panginoon hindi lang para mag-enjoy sa kanyang pangako na langit, no? Kundi habang hindi pa niya tayo kinukuha ay makita naman din natin ang mga dapat nating gawin, dapat lakaran, dapat ipamuhay, ano po. Kaya pamamagatan natin ngayong hapon, ngayong umaga, I'm sorry. Napakabilis pala talaga, no? Ngayong umaga ay how to make your life count for the Lord. How to make your life count for the Lord. Paano ba magiging makabuluhan, no, ang ating buhay para sa Panginoon, no? Mahalaga na ating malakaran, ating magawa, magampanan ang kanyang kalooban sa atin as Christian. Are you born again? Amen. Yeah. So, siguraduhin natin na pag ikaw ay namatay, sa langit ka pupunta. No? Dahil pag hindi mo natiyak ang langit, no, 100% sa impyerno. May surprise. No? Kaya napakahalaga ng ginawang kamatayan ng ating Panginoon sa krus, yung inawit kanina, all rugged cross. No? So ito'y tiniis ng ating Panginoon na bitbitin hanggang sa bundok ng Kalbaryo. No? At doon siya mapako at mamatay sa krus. Hindi siya sumuko, hindi siya nagreklamo, hindi siya nanisi, kundi naroroon ang kanyang buong puso na pagkakalooban ang sino mang mananampalataya sa kanya bilang kanyang sariling Panginoon at tagapagligtas. No? Kaya yung awitin na yan ay napaka gandang mensahe
No, kung hindi lang yung ganda ng boses, himig. Kanina, habang umawit si Brother Robert, para kaming pinaghiheli sa langit eh. No? Pero habang inaawit niya, yung mensahe ng awitin eh, talagang nanunood. No? Sa isang tunay na ligtas, talagang madadama mo yung ginawang hirap ng Panginoon, no? Sa krus, para sa iyo, upang bigyan ka ng pag-asa, katiyakan ng langit. Okay. How can a Christian make his life count? So, to avoid tragedy of the wasted life, so the Bible counsels every Christian as follows. Dito sa mga ilang mga points na aking babasahin, no, ay makikita natin kung paano ba nating gagawing makabuluhan ang ating buhay bilang mga mananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. So, number 1, ating buksan ang ating Biblia, mabanti lang tayo, Matthew chapter 10. Kung yan ay chapter 6 ang ating text, abanti lang tayo ng 3 o 4. Chapter 10, in verse number 16. Matthew 10:16. Say amen kung tumayo kayo. Babasahin ko, ganito ang sinasabi sa wikang English. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves. And 17. But beware of men, for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues. And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles. But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak, for it shall be given you in the same hour what ye shall speak. For it is not yet that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. So darating ang time na ang iyong tinitindigan, no, which is the Word of God, darating ang time, they will persecute you. Darating ang time na tutuyain ka. Darating ang time na pahihirapan ka. Titikisin ka. No? Hanggang sa makita nila na ikaw ay gumagapang sa iyong Christian life. No? Ngunit sabi ng ating Panginoon, how to make your life count for the Lord. Number 1, count the cost of being disciple of Christ. Count the cost of being a disciple of Christ. So, tayo bilang mga mananampalataya ay tinuring na mga disipulo. At pag sinabing disipulo, ito yung mga Kristiyano na inuupuan, tinuturuan, no? At inaaralan ng ating Panginoon. Pag sinabing disipulo ka ni Kristo, isa ka sa mga tagasunod ng ating Panginoon, followers of Christ, disciples, no? Kaya pag ikaw ay nahihiya magbitbit ng Biblia, there's something wrong. No? Baka hindi tayo disipulo, no? Pagka ikaw ay nahihiyang manalangin sa harapan ng mga tao, baka hindi ka disipulo. Baka ikaw, kung ikaw ay nahihiyang makita na pupunta ng church, baka hindi ka tunay na mananampalataya. Bakit? Kasi ang disipulo, tinawag silang disipulo, tagasunod ng ating Panginoon. So, pare, walang iiwan yan kay Bilman at Noran yan. Diba? Mga panahon ni Nanay Ida, Bilma, Nora Honor. Talagang pinipilahan yan, no? Pagkasinihan. So talagang pag sinabing Noran yan, kung ano yung kilos at paborito ni Nora, yun din ang gusto mo. Yes. Noran yan eh. No? Yung kulay na suot na damit, sapatos, pabango, no? Yung style niya, bakit? Tagasunod ni Nora yan. At tagasunod ni Bilma yan. So, ito ang buhay ng mga disipulo ng ating Panginoon. So, the term disciple are given in Matthew 10 dito sa ating binasa. So, in Luke chapter number 4, Luke chapter number 4, okay. I'm sorry, Luke 14.
in verse number 25. Okay nyo nakita? Say amen. Young people. Amen. Ang sabi diyan sa verse 25, and there went great multitudes with him. And he turned and said unto them, if any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. So, ang sino man na lumalapit sa akin, sumusunod sa akin, if any man, marahil, ikaw yan. Marahil, ako yan. O, sa ating lahat yan. Kaya hindi nilagyan ng pangalan. No? Siya na hindi namumuhi, hindi naman sabihin parang walang galang, walang respeto, kundi ang sinasabi ng Panginoon sa salitang ito ay mas mahalaga kaysa sa kanya. No? And hate not his father. Hindi pwedeng mag-contradict yung salita ng ating Panginoon na kamuhian mo ang iyong magulang dahil siya mismo nag-utos na igalang mo ang iyong mga magulang. Amen? So yung hate na binabanggit ng ating pastor, mas mahalaga kaysa sa Diyos. No? Maging ang kanyang ina, maging ang kanyang asawa, maging ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kapatid, na babae at lalaki, at maging ang kanyang sariling buhay. Kaya napakabigat pag sinabing disipulo ni Kristo yan eh. Bakit? Talagang lahat gi-give up mo. No? So sa panahon natin ay yan ay mga mananampalataya, yan ay mga Christians. Kaya sa panahon natin yung salitang Christian, marami nagke-claim eh. Kaya lang wala sa buhay nila, hindi nakikita ang mga bagay nito. Mas mahalaga sa kanila ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang mga profesyon, ang kanilang mga naisin sa buhay kaysa sa Diyos. No? So meron man silang mga talatang dala-dala, no? Seek ye first, no? So unahin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Pero hindi natin makikita na totoo yun sa buhay nila eh. Kaya maraming pwedeng mag-claim na siya ay disciple, maraming pwedeng mag-claim na siya ay Kristiyano, katulad mo, katulad ko, no? Subalit hindi makikita sa buhay niya na mahalaga si Kristo, kundi mas mahalaga ang mga taong binanggit sa Biblia. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. No? Siya na hindi kayang bitbitin ang kanyang sariling krus, verse 27, at sumunod sa akin ay hindi kailanman siya pwedeng maging disipulo. Nakita nyo? Verse 27? Amen. Okay, so balikan natin ang ating keywords. So napakabigat mga kapatid, pagka sinabing followers of Christ. Bakit? It costs everything. Lahat ng mahalaga sa iyo. So hindi lang magulang, hindi lang kapatid, hindi lang mga kaibigan, maraming bagay ang maaaring mawala sa iyo pag ikaw ay naging tagasunod ng ating Panginoon. So maging ang buhay mo minsan, yung mga pangarap, no? Mostly ang mga pastor, may mga pangarap ito eh. Kaya lang nung sila'y tinawag, talagang hindi nila na pahindian ang panawagan ng Panginoon. Iba'y gustong maging doktor, maging engineer, maging abogado, maging nurse, no? Kaya lang, i-give nila. No? Bakit? Merong mas mahalaga na panawagan. Ano yan? Yung pagiging disipulo ng ating Panginoon. Kaya pag sinabi mong Kristiyano ka at ang Sunday hindi mo dinadaluhan, medyo contradict doon sa sinasabi ng ating Panginoon. Maliban sa may mga sakit, talagang matinding hindi maiwasan na problema. No? Alam naman ng Panginoon. Sabi nga ng ating pastor, siya nakakaalam kung yung reason mo ay valid sa kanya o hindi. Pero napakabigat mga kapatid. Minsan ay maging ang mga, lalo na ako personal, wala akong maikwentong iba eh, maliban sa personal kong karanasan bilang inyong butihing pastor. No? Minsan ay masama ang aking pakiramdam. No? Kaya lang kinakailangan dumalo ko ng sampa. No? Bakit? Kasi ako ang pastor. No? At pag wala ang pastor, wala na. No? So, pwede tayong mag-appoint
Kaya lang, bilang isang pastor, dapat siya yung nandyan. Kaya, ang blessing na nga lang, pagka nangangamusta ang mga kapatiran ng ating pastor, no? O kamusta na kapatid, ang kalusugan ng pamilya, kalusugan mo, ang ministry, no? So, mabuti naman sa biyaya ng Panginoon. So, hanggat maaari, ayaw ko magkasakit ng Sunday. No? Bagaman hindi ito na-schedule, kaya lang ay wala akong natatandaan from the start ng Landmark Milan, Landmark Bible Baptist Milan, no? Wala pang ilang mga kapatiran, na ako'y nagkasakit during Sunday. No? So, nag-close lang ang ating church nung COVID. Siguro, 1 buwan at kalahati. Tama ba? 2 buwan? 2 buwan. Bawal ang gatherings. No? So, hindi kami makapag-gather ng mga kapatiran. Sabi ko, since meron naman kayong online, mag-online tayo doon sa Pilipinas. Yun ang aking advice. Bakit? Hindi pa ako ganun kaalam mag-set up ng para sa grupo. No? Salamat na lang, dumating si Brother Oscar. Ano? Amen. Kaya talaga, pag naglagay ang Panginoon ng tao, kompleto eh. No? May engineer, may doktor, no? May tindera, kompleto eh. No? Lahat. May cook. May mga ngainlan. Okay. So, makikita natin na yung panawagan ng ating Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to. Madaling i-memorize, tama? Madaling sabihin, madaling i-quote, madaling i-post. Pero ang pinakamahirap, paano mo ito ipapamuhay? Kaya kanina Sunday school, sabi ko, yung mga sinagot nyo, mga magaganda eh. Tama! Wala akong narinig na mali. Pero mas effective yan kung pinamumuhay mo. Right. At ito yung sinabi ng Matthew 6:33. No? Paano ba natin hahanapin ang kaharian ng ating Panginoon? So, hindi mo makikita ang kaharian ng Panginoon. Ano ba yan? Diba? Yung kanyang kingdom. Dito sa lupa, anong kingdom ng Panginoon? Ang church. Ang kapatiran. Amen? Gawain niyo ito eh. But seek ye first. Hinahanap mo ba ang kapatiran? Para singilin? O para makipag-fellowship? Di ba? Minsan excited po. Agahan natin. Para maabutan ko sisingilin ko. No? Maniningil pala. No? Para maabutan ko yung bebentahan ko. No. So dapat makita natin ang Panginoon, ang purpose ng ating pagpunta ng church. Parang maraming nagtitinda dito Hindi ko alam. Okay. Dadalwa naman po. So, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano ba ang katwiran ng Diyos? Ano ba ang kanyang kalooban? Di ba? So, di ba ito ang kanyang kalooban? Ang kanyang mga anak magsama-sama during Sundays. Amen? In Hebrews 10:25, ang sabi doon, not forsaking the assembling of ourselves as the manners of some is. No? Huwag natin pabayaan yung ginagawang pagtitipon sa gawain ng ating church. Amen. So yan ay mariing binigyang linaw ng ating Panginoon na mahalaga ang gatherings, mahalaga ang church, mahalaga ang Bible, mahalaga ang prayer, mahalaga ang iyong presensya. Amen? Kaya alam nyo, pagka Sunday, at meron dyan mga empty chair, so yun ang attraction ng pastor pagka may empty chair. Naku, wala si kapat yan. Asan kaya? At dapat marunong tayong mag-message kay pastor. No? Pastor, panalangin niyo po ako. Unahin niyo naman ng panalangin. Bakit? Pastor, hindi po kami makaka-attend. No? At merong matinding problema. No? So, pastor, panalangin niyo po kami. At kami nakararanas ng matinding problema ang pamilya. No? So magkukortesiya kayo para in advance maipag-pray agad ng pastor. Amen? Amen. So may mga members hindi nauunawaan yung kahalagahan ng courtesy. Courtesy call, message. No? So meron man binibuild ng pastor sa church, walang iba kundi ang relationship natin. Parang tatay yan, parang si Brandon, si Brother Robert. No? Hindi hayaan ni Brother Robert, no? Ni Brother Brandon ang kanilang matamis na ugnayan. So, ganun din. Huwag kayong mahihiya sa pastor.
No? Kunwari pa kayo. So, huwag kayong mahihiya. Bakit? Kasi ako ang lumalabas na parang tatay niya, spiritually eh. Hindi man physically, but spiritually, no? Ang inyong lingkod ang inilagay. Kaya huwag ka mahihiya kay pastor. Amen? Amen. Kapalan mo mukha mo. Kahit mangutang ka, huwag kang mahiya. Minsan nga, ako pa nahihiya pag hindi ko kayo natulungan. Amen? Nung naglilipat ang sila Brother Oscar, Nanay Ida, ako ang hiyang-hiya. Kala ko tapos na. Ako, hindi nyo man lang po ako tinawagan para nakatulong ako. Akala ko tapos na. Ba, nung linggo pala, naghahakot pa rin. Tapos sabi ko, naku, dapat tinawagan nyo. Pangalawang beses, nakakahiya na. Amen? Kaya huwag kayong mahihiya sa pastor kung meron kayong mga problema, suliranin sa buhay. Amen? Wala man pera ang pastor. Inuunahan ka na kayo. Wala man pera ang pastor. Huwag kayong mahihiya magsabi. Sinabi na magsabi Bakit? kay pastor ng pera. Amen. Pero malakas ang pastor sa Panginoon. Para bigyan ka ng pera. Amen? So, ganun lang yun. No? Minsan, kumot pastor walang pera. So, marami kaming pera galing sa Panginoon. Amen. So, it's a matter of our knees and the floor. No, iluluhod lang namin yan, Lord, pagpalain niyo po ang kapatirang ito. No? Bigyan niyo po ng trabaho, bigyan niyo ng kagalingan, karunungan, no? Maging sa mga estudyante. Okay, so the cause of being a disciple of Christ, hindi madali, mga kapatid. Bakit? So maging ang yung sariling plano, no? Pangarap sa buhay minsan no? Pag ang Panginoon ay may nais na ipagawa sa iyo, no? Lakaran mo. So hindi madali. Number 2, make a deliberate commitment of your life to Him. Okay. Make a deliberate commitment of your life to Him. So, isa sa pinakamahalaga sa ating buhay, no? Para nang sa gayon ang ating buhay pananampalataya habang tayo nandito pa sa lupa ay maging makabuluhan, gawin natin na i-commit mo ang buhay mo sa Panginoon. Amen? Kasi pag wala kang commitment, papetik-petik ka. Alam niyo? Amen. Wala kang obligasyon. Sense sa empeño. Tama? Amen. Wala kang iintindihin. Parang easy go lucky yan Parang si Brother Robert noon. Diba sabi niya, easy go lucky ko No? So sa buhay ng isang disipulo, mahalaga ang commitment, mga kapatid. Kaya iba pagka sinabing commitment, para bang ang dating parang parang paid commitment yata yan. Hindi lang pera, mga kapatid. So, mag-dedicate ka ng buhay mo, Lord, gusto kong gawin ito. Itong kalooban mong ito. No? Gusto kong itama ang aking buhay. Gusto kong itama ang aking isipan. Gusto kong itama ang aking nilalakaran. Gusto kong itama ang aking mga salita. No? Make a commitment. Make a deliberate commitment of your life to Him. Alam niyo, nung natapos ang taon, di ba, nagkaroon tayo ng bonfire? Amen. No? Kapalad, absent yung kapatiran na magbo-bonfire yan. Hindi naman siya ang susunugin. Kundi doon sa bonfire, meron tayong commitment. Kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, yan ay iyong pangako sa Diyos. Ayan. Parang New Year's resolution sa mundo. No? So, at yung isang sulat naman ay mga negatibo na gusto mong maalis sa buhay mo. Kadaldalan, kalikutan, no? Lahat, no? Kakuriputan. Gusto natin sunugin Bakit hindi maganda Amen? Amen. No? So, hindi masama maging kuripot sa tamang paggastos. No? Okay, so magkaroon ka ng deliberate commitment. Lord, gusto kong ilaan ang aking buhay, ang aking pamilya, no? Na maglilingkod sa iyo. Ganyan. Kasi pag mayroon kang commitment, Lord, every Sunday commitment ko, dadalo ako ng pagsamba. Mangyayari yan. Amen? Pero kung wala kang commitment, tamad ako ngayon, next Sunday na lang. Pastor, pag-pray niyo po kami, tinatamad ako, next Sunday na lang po ako. Dadalo. No? So, gandahan mo naman, Pastor. Hindi mo maganda pakiramdam ko No? Hindi po ako dadalo. No?
So kaya nga pagka may prayer cottage, anong pinagpe-pray natin? Sick and weak Christians. Hindi lang sick physically, but spiritually. No? So madalas kasi yan ang ginagawa ko noon eh. Alam ko yung mga style na yun eh. Ako ang gumagawa eh. No? Kaya ang mga miyembro, no? Kilala kayo ng pastor. Bakit? Ang mga tatay, nanay, kilala niya mga anak niya. Kung ano mga ugali, mga hilig, no? At ayaw. So, ganun din ang pastor. No? So, magkaroon tayo ng come to that point of decision where you yield your body, living sacrifice to God, no? According to Romans chapter 12. Di ba yun ang nakalagay? Paano tayo magkakaroon ng deliberate commitment? Tingnan natin yung sinabi dito ni Paul sa Romans 12, verse number 1. Are you still with me? Amen. Okay, sabi dyan, verse 12. I beseech you, akin ngang ipinamamanhik, pinakikiusap sa inyo mga kapatid, sa kahabagan ng Diyos, na inyong ihandog ang inyong mga katawan, na isang buhay na paghahandog. Kaya pagkasasamba ka, dapat buhay. Amen? Huwag yung parang lelempoy-lempoy, tinatamad, mabigat ang katawan, no? Hindi makangiti, isang bako lang pagmumukha, no? So, living sacrifice, holy, no? Hindi lang may anyo ng kabanalan, kundi banal, no? Acceptable, katanggap-tanggap unto God, which is your reasonable service. Bakit? Ito palang pagsambang buhay, gustong-gusto ng Panginoon, amen? Yung nakikinig ka, hindi ka natutulog, no? Gustong-gusto pala ng Panginoon. Ganun pala yung commitment dapat ng isang mananampalataya sa ating Panginoon. No? So may isang kilalang mangangaral, si Stud City, no? Initial C, tsaka T Stud. Ang sabi niya, if Jesus Christ is God and died for man, then no sacrifice can be too great for me to make para ihandog sa ating Panginoon. No? Kung si Jesus na siyang Diyos ay namatay para sa mga tao, wala nang ibang handog pa, no? Na pwedeng humigit sa ibibigay mo, sa gagawin mo. Amen? Bakit? God did the best for you. Amen? Kaya dapat ang pagsamba natin God the best din. Amen? Kasi buhay na ang binigay ng Panginoon para makasamba ka sa Diyos na buhay. Amen? Alam nyo kung kayo nagba-Bible reading, no? Yung ating Bible, sino update sa inyo? Ayan, amen. Praise the Lord. No? Sa mga late, ewan ko kung may pangarap pa kayong magwagi. No? Okay. So, doon sa ating Bible reading, kung nabasa nyo, and I believe nabasa nyo ito, na yung tabernakulo na ginawa doon, walang pwedeng pumasok na mga Israelites maliban sa mga Levites. No? Mga Levites lang ang pwedeng makakita ng kalwalatian ng ating Panginoon. Hanggang doon lang sila sa pintuan, magdadala ng handog para sa kanilang mga kasalanan, no? Pero nung ang Panginoon ay namatay sa krus, no? Tinanggal ng Panginoon yung barrier. Nakakalapit ka ng direkta, no? Hindi ka na lalapit sa Levita para yung handog para sa pagpapatawad ng kasalanan. Magdadala ka pa ng tupa, no? Tinapos na. At ngayon, malaya ka nakakalapit sa trono ng Diyos. Hindi ba yan isang malinaw na napakagandang regalo ng Diyos? Na ang ating ugnayan, hindi na malayo. Amen? Amen. Malapit na. Kaya dapat ang pagsamba natin, gawin nating buhay at kaaya-aya sa Diyos. So number 3, abandon your life for Christ. Abandon your life for Christ. So parang magsusuko ka na ng buhay Parang magpo-full-time worker ka na. Parang magpo-full-time pastor ka na. So,
Hindi naman ibig sabihin, pastor lang ang pwedeng gumawa niyan. Maging ang ordinaryong miyembro. So, abandon your life. So, Matthew 16, verse 25. 16:25. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. So nakita natin, sa paglilingkod sa Diyos, walang reservation. No? Hindi yung 16. ipapauna mo muna ang mga sundalong matatapang. Sila muna mamatay bago ako. No? Sila muna magsakripisyo bago ako. No? Meron mga Christian nag-o-observe mo na. Sige nga, tingnan ko nga. No? Ikaw ang magbigay. Ano ako? No? So, mga observer, kaya ang sabi ng Panginoon, ayaw niya ng may reservation. No? Lalo na may mga mananampalataya na minsan ang tingin nila sa church parang pangit man pakinggan, parang reserbang gulong. No? Pupunta lang sa church pag may kailangan. No? Pupunta lang sa church pagka may nararanasang matinding pagsubok sa buhay. No? So, minsan parang occasional Christian, tuwing anniversary lang andyan. No? Dapat hindi po. Dapat ang buhay natin, no? Ang gusto ng Panginoon, yun ang ating ginagawa. Dahil lang sabi niya na siya na iingat ng kanyang buhay sa kanyang sarili ay mawawala nito. Ano ibig sabihin nun? Minsan mahirap unawain yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Siya na mag-ingat ng kanyang buhay ay mawawala. Ano yun? Reservation sa mundo. Yun ang binabanggit ng Panginoon. Kung gagamitin mo lang yung buhay na yan para sa mundo, paglalaruan ka lang ng dyablo. Pero kung ang buhay na yan ay magiging makalbuluhan, no, ay ihandog mo para sa Diyos, no, sabi dito, makakasumpong ka ng buhay. Amen? Amen. Salamat. Nakasumpong tayo ng buhay na walang hanggan. Noon takot tayong matulog. Bakit? Takot tayong mamatay. Diba? Eh ngayon, wala nang panakot ang kamatayan eh. Bakit? Sa langit ka na pupunta. Amen? Ano pang pwedeng tumakot sa'yo? Walang kakainin? So sabi ng Biblia, walang makapaghihiwalay sa atin sa relasyon, no, natin sa Diyos. No? Hindi ang kahirapan, hindi ang kahubalan, hindi ang kapangyarihan, hindi ang kataas-taasan, hindi ang kalaliman. Sino pang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Amen? Wala na. Diba, konting paghihirap lang sa buhay, konting kasalatan, ako, hindi mo na ako magtatapat. Diba? Bakit may reservation eh? Hindi natin hinahanap talaga yung kalooban ng Diyos. Hindi natin ginagawa ang nais ng Diyos. So, abandon your life for Christ. So, you should live to please the Lord, Jesus Christ, and not yourself. So, minsan na nasasatisfied yung sarili natin, di ba? Pag hindi mo nagawa yun sa Diyos, yung gusto mong nagawa mo. Ganun lang yun. At kung nagawa mo ang sa Diyos, hindi mo nagawa ang gusto mo para sa sarili mo. No? At yun ang binabanggit ng kanyang salita. Lord, kapos eh. No? Tsaka ka na muna, ako na muna. No? Minsan sa ating stewardship, gano'n eh. No? Lord, ako muna bago ikaw. So yung Matthew 6:33, hindi natin makita yung resemblance sa buhay natin. Hindi natin makita yung katotohanan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang galing eh. Kabisado. No? Pero sa buhay natin, hindi talaga natin inuuna ang Diyos. That's why, abandon your life for Christ. Unahin natin siya. Kasi mawawalan ng silbi yung pangako ng Diyos pag inuna natin ang sarili natin, right? Pero pag inuna mo ang salita ng Diyos, I believe, uunahin ka niya. At wala kang magiging testimony na matibay na hindi ka pinabayaan ng Diyos dahil sinubukan mo, dahil ginawa mo. Amen? Amen. Kasi yung hindi mo sinubukan. Kaya ang Panginoon, alam nyo, yung salita niya, lagi tayong dinedere. Dare me. Subukan mo ako. No? Magtapat ka.
No? At pag sinubukan mo, doon mo lang mapapatunayan, totoo pala yung sinabi ng Diyos. Totoo pala na pag ginuna mo siya, hindi kanya iuhuli. Kaya alam niyo, minsan, ako personally, naranasan ko, dahil unang-una, hindi ako faithful na mananampalataya noon eh. Hindi dahil sa sinasabi ko sa inyo ito, dahil pastor ako. Ang sinasabi ko sa inyo, nung mga panahon na ako'y hindi pa ganoon kamatura sa aking Christian life, hindi ko mapatunayan na ang Diyos ay tapat. No? Dahil hindi ko nga ginagawa. At nung minsan ginawa ko, doon ko lang nasa, totoo pala. So ano nangyari nung napatunayan kong totoo ang kanyang salita? Yung saya sa aking puso, nag-uumapaw, gusto ko makipag-fellowship, gusto kong dumalo ng church, gusto ko mag-prayer meeting, gusto ko magkaroon ng gawain. Bakit? Na-prove mo, totoo. Totoo yung pinaglilingkuran kong Diyos. Amen? Amen. At kung di mo mapoprove na totoo ang Diyos sa buhay mo, no? Yun ang pinakasayang na buhay. Na mismo, no? Yung you miss the bottom line of your Christian life. Kasi pag hindi mo na-prove, salita lang, tapat ang Diyos. Tapat sa akin ang Diyos. Ang tanong, tapat ka rin ba sa Kanya? So that's the bottom line. Kung tapat ang Diyos, mahalaga magtapat ka rin sa Diyos. Amen? Amen. That's the point. Number 4, burn your bridges behind you. Burn your bridges behind you. Okay. So in Psalms 118, verse 27, okay, kung nyo nakita, 1:18:27, sabi dyan, say amen. Amen. God is the Lord which hath shewed us light. Bind the sacrifice with cord, even unto the horns of the altar. So ano ibig sabihin niyan? Ang Diyos ang kita sa atin ng liwanag, no? Ng kanyang salita, ibig sabihin, no? Ng kanyang kaligtasan. Kung kaya't sabi dito, talian mo ang iyong handog, no? Ng panali, no? Sa sungay ng altar. Alam niyo kasi altar dito, doon sa ating Bible reading, di ba pagka naghahandog sila, yung dugo pinapahid doon sa parang nakahook na sungay. So pinapahid doon, no? So ganun pagka maghahandog tayo sa Diyos, bago niya tanggapin, mahalaga na gawin mo muna kung ano yung iniutos niya, no? Kaya sa isang mananampalataya, sa isang naliwanagan na nabuksan ang kanyang mga mata sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi mahirap gawin para maghandog sa Diyos. Hindi mahirap para hindi sundin ang salita niya. No? Okay. In 1 Peter, minsan kasi sinasabi na, ang hirap naman sundin ang salita ng Diyos. So in I'm sorry, 1 John 5 verse number 3. 1 John 5, 5:3. Okay. Kung nyo nakita, say amen? Amen. Okay. So, ang sabi dito, verse number 3 ng chapter 5, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not
Gribus. Ano yung salitang gribus? Hindi mabigat, hindi mahirap na sundin. Kaya sa isang naligtas, hindi mahirap sumunod. Amen? Amen. So yan ang sinasabi sa ating binasa na ang kanyang mga salita, ang kanyang mga utos ay hindi mabigat para sundin. So mabigat sa isang hindi ligtas, sa isang hindi naliwanagan, sa isang hindi sinikata ng liwanag ng mabuting balita. Pero sa'yo, sa akin na nakaunawa ng kanyang salita, no, na naliwanagan, malinaw pa sa sinag ng araw, hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. Amen? Kaya tayong mga mananampalataya, meron tayong joy para sundin ang salita ng Diyos. Why? In the first place, yung ating pagsunod, yung ating paglilingkod, yan ang nagbibigay ng galak sa ating buhay Kristiyano. Hindi niyo ba napansin? Pagka tayo sumusunod, isa ka sa masayang mananampalataya. Pag isa ka sa mga sumusuway, parang ang buhay mo, Zimbabwe. Zimbabwe. Ayun, Zimbabwe. Wala, ganun lang. Hindi mo na-enjoy. Kainan, nakaka-enjoy. Nabubusog ka, nakakain mo yung hindi mo nakakain sa araw-araw. Yes. Pero yung buhay Kristiyano mo, dry. Nanunuyot, nangunguluntoy. No? Walang sigla. Walang saya na nababanaag sa iyong mga mata. No? Pero sa isang mananampalataya na tunay na naligtas, naliwanagan, no? Hindi mahirap para sundin ang utos ng Diyos. Amen? So, burn your bridges behind you. Kasi pag hindi mo sinigan yan, sinira yung mga tulay sa iyong likuran, babalikan mo yan eh. Bakit may access ka? Pero kung pinutol mo na yan, no, sira na yung daanan na yan, hindi mo na babalikan eh. Magpapatuloy ka. Bakit? Yung Christian life, hindi pa urong. Bakit? Kasi yung urungan mo, mahuhulog ka. Mapapariwara ka. Puro pasulong na ngayon ang iyong buhay pananampalataya. Amen? Kaya sa atin, walang duwag eh. No? Talagang patay kung patay. Amen? Kaya sabi dun sa binasa kayo na kay Joshua, anong utos ng Panginoon? Magpakatapang ka kasi may babakla-bakla eh. Ay, di ko kaya yan. Mabigat yan. Di ba? Sabi ng Panginoon, para magkaroon ka ng mabuting kahinatnan. Di ba? Sabi doon, that thou mayest good success. No? Pagpapalain ka ng Panginoon. Bakit? Magpakatapang ka, huwag ka matakot. Amen? Amen. Dapat tayo mga Amazona, no? Mga babae, mga lalaki, mga brusko. Amen? Yung matapang pero ang tato, Hello Kitty. Natandaan ko kasi, nag-background ako eh. Hello Kitty pala eh. Nasa likuran ko. Okay na sana eh. Nakita yung poster ni ate. Okay na sana Brad, kaya lang Hello Kitty yung background. Sa airsoft kasi yun eh. Wala ako maposto, hindi ko alam. Hello Kitty pala nasa likod. May baril pang ganyan eh. Muskulado. No? Dating dito sa tato, hindi. Okay. So tuloy natin. So number 5, don't be sidetracked. Sidetrack. So wag tayong mabaling ang ating tingin sa iba. No? Huwag tayong ma-out of focus, yun ang ibig sabihin. So, maraming mananampalataya na nag-umpisa, sabi nga ni Pastor Jules, di ba? Maraming mananampalataya. Ang member natin, siguro umabot ng kulang 1,000 dahil matanda na rin ang church. Yung mga time na nandun pa ako, nasa 600 plus eh. Nung time pa yun. So, pero alam nyo, ang point ng ating pastor, maraming nagsimula pero hindi na natapos. Bakit? Na-sidetrack. Yung kanilang paningin sa tao na na-focus hindi sa Panginoon. Naku, hindi na ako atin. Pag nakikita ko yung pagmumukha ng kapatiran, hindi ako makapan eh. No? Nasa sidetrack tayo. Dapat yung mga pagmumukha nyo yan, na-encourage kayo sa bawat isa. Amen? Amen. O tumingin ka sa katabi mo. O, di ba? Mangingiti ka. Ano na ko po? So, blessing. Amen? Amen. So, pagpapala. No? So, kasi ang isang mananampalatayang malago, no, kahit pangit, no, ang nakikita niya,
not only physically, situation, no? Nagiging pagpapala pa rin sa kanya. Amen. No, bakit? Kasi ang Lord ang kanya nakikita. Amen. Hindi yung sitwasyon, hindi yung tao. So, ito yung sinabi ng Hebrews, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya ang tatapos eh. So, kaya maraming Kristiyano na nagsimula daw, hindi na natapos. Una, nagtapat, then hindi na nasundan yung pagtatapat na yun. No? Pero pag ito'y na-exercise mo consistently, no? Deliberately, walang makapipigil sa'yo para paglingkuran mo ang Diyos na buhay. Amen? Amen. Kaya napakahalaga na tayo ay huwag ma-sidetrack sa ating Christian life. Kaya nakakatakot ang miyembro na hindi save eh. Bakit? Kasi pag meron dyan hindi save sa inyo, hindi nyo ako maintindihan. Lagi ka ma-offend. Naku, pera na naman. Naku, tithing na naman. Naku, giving na naman. Ma-offend kayo. Naku, si Pastor Manuel naman. Sa kaya napupunta ang mga pera namin. Yan. No? Tanong ko yun. So, ganun. Bakit? Kasi hindi save. No? Pero kung save yan, I believe, hindi siya masasidetrack. Ito'y para sa Panginoon. At pag wala na sa kamay mo, huwag mo na hanapin. Right. Bakit? Amen. Binitawan mo na. Kasi meron mga, alam niyo yun, yung tumutulong ko minsan, maging sa mga mahal natin sa buhay, na tutulong sa'yo, pero yun ay tulong sa'yo, hindi talaga, may sumbat pagkakuan eh. Nagawa kang hindi niya gusto. So, alam mo, pagka binigay mo, hindi na sa'yo yun. No? At ganoon din sa Panginoon. Pag binigay natin para sa Diyos, para sa Kanya na yun, hindi na sa atin. Kaya minsan nagagalit ang ating mga ilang mga mahal sa buhay, maging ang aking, hindi naman nagagalit, no? Na asawa, na pagka tumutulong kami, hindi naman malaking pera, konting tulong sabihin natin. Minsan ay, binili mo na naman ang pang bisyo mo, no? Ganito, alak, sigarilyo, o nagparty-party ka na naman. So, huwag mo na kakong hanapin yung naibigay mo na kasi siya na ang mayroong pananagutan dun eh. No? So, siguro sa susunod, hindi na maulit. Yun na lang ang consequence. Pero yung susumbat mo, hindi maganda. No? In a Christian way. Bakit? Binago na tayo ng Panginoon. Amen? Amen. So, kung tutulong ka, so be it. Tama na yun. Tuldukan mo na. Magpasalamat ka dahil natulungan mo siya. Kung mali man ang kanyang pinagamitan, pananagutan niya na yun. No? May consequence kasi yun eh. Yung gagawin nilang hindi tama, binili man nila sa bisyo man nila o ano, may bagay na kailangan. Maganda kung doon mapupunta sa talagang pag-uukulan ng gastos. No? Okay, so don't be sidetracked. Number 6. Yan. Parang ang haba, no? Matatapos na po ako. Hanggang 12 to. Six. May kalahati pa. Ayan. 6. 6, live to serve. Live to serve. Matthew chapter 20, verse 28. So, mabuhay ka para maglingkod. Matthew 20, verse number 28. Kung gusto nyo nakita siya, man. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. So, sino nagsalita dyan? Sino nagsasalita? Ang Panginoon. No? Ang Panginoon mismo. No? Kaya nga, ang anak ng tao ay hindi naparito para paglingkuran, kundi maglingkod. No? At ibigay ang kanyang buhay na siyang kapalit para sa nakararami. No? So, ang mga pastor, gaya ng sabi ko, hindi kami ang pinaglilingkuran, mga kapatid. Kami ang naglilingkod sa tupa. Amen? Amen. Hindi bossy. Diba? Pagka nakatungtong pulpito, parang untouchable eh. Ano yan? Parang siya na ang pinakamataas. No? Pero baliktad sa Bible eh. Sabi ng Panginoon, siya yung bababa para abutin ang pangangailangan ng tupa. Amen? Amen. Kaya pagka bossy, doon pa lang makikita mo, hindi tamang
spirito ng leader. Alright. No? Of course, mataas ang pagkatawag sa kanya, pero ang kanyang ministeryo ay maglingkod, hindi para paglingkuran. Amen? So that's the point. Live to serve. So, true greatness lies in serving others. No? It is a blessed to give than to receive. Yan dapat ang motto ng leader eh. No? Kami dapat ang hindi maramot. Kami dapat ang unang nagbibigay. Amen? Kaya sabi ko, mahirap magturo na hindi naman ginagawa ng leader, ng pastor. Amen? So bago niya ituro, ginawa na niya. Kasi hindi magiging effective, hindi magiging blessing, hindi magiging, hindi pagpapalain ng Diyos. Bakit? Kasi yung nagtuturo, ipokrito, alam niyo? Hindi be-bless ng Panginoon ang miyembro para i-convict, para kilusin ang banal na espiritu. Huwag ka magbigay. Yan. Mabigat sa loob mo. Bakit? Kasi yung leader mismo hindi pagpapala. Hindi, kung ano yung tinuturo niya, wala sa buhay niya. Puro pakabig. Kaya sabi ng Biblia, sila yung mga matatakaw, malalakihan, tiyan, no? Alright. Oh, maglalasing, no? Yun ang sabi ng Biblia, di ba? Biglang hinigop eh. Okay. Kaya sabi dito, makikita ang buhay ng isang mananampalataya na siya naglilingkod sa Diyos, nabubuhay para maglingkod, no? Hindi para paglingkuran. Amen? Yes. So, ganun din, each members. Hindi tayo nabuhay para paglingkuran ng ibang miyembro, no? Kundi nagtutulungan tayo, nagpapanalanginan. At panghuli, Nakala ko 12. yeah. Kasi matatapos tayo mga alas 5. Okay. Pangpito, crown him, Lord of all. So if Christ rules in your heart, your days will really count for eternity. Amen? Amen. Kung ang Panginoon ang nag-ahari sa ating mga puso, sa ating mga buhay, ang araw mo ay magiging makabuluhan, hindi lang dito sa lupa, maging sa kabilang buhay. Amen? Kaya napakahalaga ng stewardship eh. Yung ating ina-exercise na stewardship dito, hindi lang para maunawaan natin paano maglingkod, kundi nag-iimpok din tayo ng kayamanan sa langit. Amen? Kaya walang lugi dito eh. Sa nagtatapat, wala akong nakitang nagtatapat na naghirap. Wala akong nakita na nagbibigay na kinapos. Wala. So yan ay patutuo ko sa aking buhay. Lahat ng nagtatapat, nakita ko mga buhay nila, mga member, kasi yun ay naobserbahan ko rin sa ating church. Kung sino yung given, siya yung nakakaluwag sa buhay. Nagkakaroon ng negosyo, nagkakaroon ng, kung pag-uusapan material, pinagpala sila eh. Bakit? Sila yung natuto ng giving. Sila yung na-motivate ng pagkakaloob, pagbibigay. Pero yung nagkukuripot, hanggang ngayon ang buhay, hindi makaangat-angat. Kuripot pa rin. Kumakapit pa sa 5-6. Nakakalungkot. No? Sana lahat tayo lumalago sa ating stewardship life. Amen? Amen. So, it costs nothing to become a Christian, but it costs everything. No? It is not popularity, but persecution, not comfort, but discomfort. So, ang buhay ng isang disipulo, hindi talaga, hindi palaging masaya. Hindi palaging meron. No? So, ang sinasabi dito ng ating Panginoon, kung nakakaranas ka man ng mga kahirapan, pagsubok sa buhay, sabi ng Biblia, no? Ikaw ay bibigyan ng corona. Ano yung corona? Na mapagtiis sa mga kahirapan. May corona eh. No? So, ibig sabihin ay doon sa problemang yung kinakaharap, doon sa yung kahinaan, meron kang karampatang gantimpala. Amen? Amen. Yung dati mong lumang pagkatao na sinusupil mo, Lord, tulungan mo ako, ayokong gawin ito. Meron kang gantimpala, meron kang corona. Sabi ng Biblia. At yung corona na yun, pagdating natin sa kaharian, ibibigay sa iyo ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Amen? Amen. So, how to make your life count for the Lord? So, dun sa ating mga binasa,
siguradong ang ating buhay ay magiging makabuluhan, makulay, kung ating gagawing unahin muna ang ating Panginoon. But seek ye first, no? The kingdom of God and His righteousness. And all these things, alam mo bakit hinuli yung and all these things? Kasi pag inuna mo muna siya, yung all these things, saka pa lang niya isusunod eh. Kaya mahalaga pa rin yung una. Ano yun? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. So kung ano mang kulang yan, pinansyal, material, sa family, sabi ng Biblia, uunahin ka niya. No? Amen. So huwag tayong matakot. Tumayo na po tayong lahat. Tayo mananalangin na. Let us pray to the Lord. Ama naming Diyos, maraming salamat po ngayong umaga at muli ay hinamon mo po kami ng inyong pong mga salita na siyang nagpatimyas ng aming pananampalataya. Nawa o Diyos, ay lahat kami ay sama-samang lumalago sa inyong gawain, Panginoon. Na ang aming buhay ay nagiging makabuluhan sa harapan niyo, Panginoon, as we serve together, Panginoon. Kami nagtutulungan, nag-uunawaan, nagpapanalanginan, nagpapalakasan. Salamat, Panginoon, that you are putting me in this church, Panginoon. Thanks for the great privilege na ako'y mapasama. Hindi man malaking kongregasyon ng Landmark, Panginoon. Ngunit, I'm thankful, I'm blessed to be part of this family, Panginoon, to grow, to glow together, Panginoon. At habang lahat na kayo ko nakapikit, how to make your life